Okay, welcome po uli kayo sa aking channel. Ito nga po ay ang Mama Sabi channel. Ito po ay late upload mga kahabi. Ito po yung unang pinanganak ng ating inahinwan na sa unang panganganak niya ay 5 lang ang kanyang naging mga biik. At ito ay inalagaan ko lang mga kahabi. Dahil sa ang kulungan nila ay baboyang walang amoy. Wala naman tayong masyadong kahirap-hirap sa pag-alaga sa kanila. Mula nang sila ay maliit pa hanggang sa ngayon na sila ay malalaki na. Kasi very easy lang naman talaga. Yan. Sa umpisa, lilibangin lang natin sila sa pagkain. Bago tayo maglinis o magwalis ng kanilang dumi, ay nilibangin lang natin sila, bibigyan lang natin sila ng pagkain habang sila ay kumakain, tayo ay maglilinis. Yan, ganito lang ka very easy ang pag-alaga ng mga baboy sa kulungan na walang amoy. Itong side kasi na inaapakan ko mga kahabi, ito ay yung mga ipanang palay. Yan ang nagsilbing side nila. Ayan, hindi natin kailangan rito ng maraming tubig. Kasi nga tayo ay nagbabuyan dito sa bundok. Ayan, sa bukid. Medyo mahirap ang tubig rito. Mas mainam talaga o mas maigi talaga rito ay ang babuyang walang amoy. Ayan, pagkatapos, ganito lang. Habang sila ay kumakain, magdadampot lang tayo ng kanilang mga dumi. Iniimbak ko sila sa labas. Ginagawa ko kasi silang abono. Ayan, sa ating mga tinanim. Yan ang naging main source na abono ko kung bakit ang yayabong ng aming mga tinanim na mga gulay. Ayan, ganyan lang po, napakadali lang. Ayan. Pagkatapos natin dito ay tatawid ako sa kabila upang asikasuhin naman. Ayan, upang asikasuhin naman natin itong natira kong ito yung inalagaan ko mga kahabi na pinasususo ko sa tsupon. Ayan, 2 na lang yung natira kasi yung 3 ay isa-isa silang namatay. Kasi mula nga ng isilang ng inahinto natin ay nabangga yung kanyang suso at nilagnat siya, hindi na siya nagpasuso. Kaya ang ginawa ko ay pinasususo ko sila sa tsupon. Ayan. Ito yung kanilang mama. Ayan. Ito yung mama ng ating mga 5 inaalagaan na malalaki na. Ito ang inahinwan. Wala akong problema rito. Dito sa, ayan, sa inahinto natin na siyang mama nitong ating maliliit pang mga piglit na natira pa. Ayan. Nakarecover siya galing sa pagkakasakit. Ngayon ay binabalakan ko siya na ipagbili o kaya patuloy na gawing inahin. Itong inahinwan, wala akong problema rito. Oo, hindi ako nagka-problema rito. Mula nang magbuntis hanggang sa mga anak siya, wala akong problema. Ayan. Dahil sa malayo nga ang balon na pinagkukunan namin ng tubig, ito nga pinatayuan ako ng anak ko ng gripo. Kaya narito na lang siya sa tabi ng ating kulungan. Ayan, kapag maganda ang panahon, umuulan, ang daming tubig rin na nakukuha sa balon. Subalit kapag dumating na ang tag-init, yan na ang ating problema kasi nga natutuyot din ang balon. Kasi nga medyo malalim ang tubig rito. Ayan.
ang kinaganda mga kahabi kasi nga nandito tayo sa bukid, nandito rin ang ating babuyan. Kaya nga hindi natin sinasayang ang ating panahon kapag ako ay nakapunta rito kasi medyo malayo rin ito sa aming bahay. Ay ganito nga, patuloy lang ako sa pagtanim-tanim. Dami nating similya mga kahabi oh. Yung pinahiunog ko lang galing sa ating mga tinanim na sitaw, yan. Dami oh. Kung bibili natin to sa market, ilan na ito? Para ilang buto lang, mga kahabi 74 pesos, mga 11 na piraso lang. 11 piraso lang mga kahabi, 75 pesos na. One sachet nitong sitaw sa market. Ayan. Okay, tanim natin. Ayan. Nagtatanim tayo mga kahabi dito lang sa malapit sa tubig. Dito lang sa palibot ng ating babuyang walang amoy. Ayan, makakatanim tayo dito ng mga iba't ibang klase ng mga gulay. Pwede nating itanim. Gamit lamang ang abono na galing sa ating babuyang walang amoy. Ayan. Ayan. Yung nauna naming tinanim mga kabi, ang palaya. Yan. Tulad ng sinabi ko, ang pangunahing abono namin sa aming mga tinanim ay yun ngang galing dito sa ating babuyang walang amoy. Yan, yung mga waste material, yung mga ginawa nating sahig na ipa ng palay, ata ng palay sa Bicol. Yan lang ang aming abono rito. Tingnan nyo at ang yayabong. Yan. Meron din kaming tinarim rito na upo. Ayan. Halos magkasabay lang itong itinanim namin ng ampalaya. Ampalaya at saka upo sabay itong itinanim. Ayan. Ang yayabong. Ayan nga. Ang abono natin yan, ang main na abono natin na ilinagay sa ilalim yung galing lang sa ating babuyan. Ayan. Ang yayabong, mga kahabi at ang lalaki ng mga dahon. Ayan. Napakaganda talagang abono itong ating galing sa babuyan. Ayan. Pwede rin itong lagyan ng yung triple 14, pampabunga, urea. Ayan. Nasa sa inyo kung gusto nyo. Kami ngayon gusto naming itry. Ito lang muna na galing sa babuyang walang amoy. Titingnan namin kung gaano nga karami ang bungahin. Ayan. Di ba mga kahabi? Kung mahilig kayo sa pagbabuyan, mahilig rin kayong magtanim. Yan, napakagandang combination yan. Yan, sigurado tiyak. Aasinso ang inyong buhay. Kasi nga, mas maraming makikita natin dito. Makakalibre na tayo sa abono, sa pagtatanim. Kasi kung wala tayong babuyan, siyempre magagamit tayo ng agay ng triple 14, urea at kung ano-ano pa. Samantalang kung meron tayong babuyan, magiging main source natin yung waste material na galing nga sa babuyang walang amoy. Yan. Kahit siguro walang babuyang walang amoy, pwede rin siguro yung pure na dumi ng baboy, pero kailangang sigurong i-mix sila ng gusto sa lupa. Ayan. Hindi katulad nitong itong ating abono na merong ipa ng palay. Kahit makahalo yung dumi ng baboy, hindi masyadong matapang. Ayan. Diba ang yayabong mga kahabi? Ang gaganda. Ayan. Ang gaganda at ang lalaki ng mga dahon. Para sa amin,
mas maganda talaga kung magbababoyan ay ang gagamitin itong baboyang walang amoy na kulungan. Ayan, mas madali ang trabaho, mapapagaan ang iyong trabaho, mas mapamino sa oras, marami ka pang magagawa. Ayan, hindi mauubos ang oras mo sa paglilinis ng kulungan ng mga baboy. May oras pa kayo upang asikasuhin ang inyong mga tinanim. Ayan, yan lang ang aking maishishare sa inyo mga kahabi. Ito ay late upload mga kahabi. Ito ay gusto ko lang ibahagi ang aking o aming naging karanasan mga kahabi sa pagbababoyan. Maraming kikitain rito mga kahabi, madudubol ang inyong kita kapag ganito ang inyong gawin. Yan, magbaboyan and then magtatanim ng mga gulay. Kahit mga prutas pwede rin. Kung hilig nyo ang magtatanim ng mga prutas, gaya ng mangga, lansones, o kung ano-ano pa, pwede itong pang abono. Yung mahilig magtanim ng kalamansi, maganda rin itong pang abono. Sa amin, ginawa rin itong pang-abono ng aking asawa sa kanyang mga tanim na kakao. Kaya napabunga siya ng gusto. Kita nyo? Ayan. Marami na itong binunga na ating mga puno ng kakao. Ayan. Nakakagusi na tayo dyan. Ginagawa kong tableya yan. Oh, yan. Ganyan, mga hinog na. Malapit na nating harvestin naman ulit yan. Upang gawing tableya. Maraming benefits o maraming mapapakinabangan talaga dito sa pagbababoyang walang amoy. Ayan. Marami. Hindi masasayang ang ating waste material na galing sa baboyang walang amoy kasi marami tayong mapaglalagyan, lalo kung mahilig kayo sa mga pagtanim-tanim ng kahit na anong klaseng mga punong kahoy na pwedeng mapapakinabangan. Ayan, saka mga gulay. Sa amin ngayon, ang marami naming tinanim dito sa palibot ng aming baboyang walang amoy. Bago namin tinayo itong baboyang walang amoy, talagang marami nang tinanim itong aking asawa na mga kakao. Kaya anong matayuan na namin dito ng ito nga, baboyang walang amoy, ayan, mas napaigi ang kanyang mga tinanim kasi nga marami na siyang pwedeng ilagay na abono. Gaya ng itong ang waste material na galing sa baboyang walang amoy. Ayan. Itong kakao naman mga kahabi, kailangan i-pruning din ito mga kahabi kasi kapag sobrang taas or sobrang yabong na ng mga dahon niya, ay mahina na ang kanyang pagbunga. Kaya kailangan talaga ay pinupruning din itong kakao upang ang kanyang bunga ay dito lang sa baba. Ayan. Dahil sa ngayon ay magtatanim ako rito. Ayan. Tuloy pinupruning ko na siya upang hindi lindong sa ating mga itatanim. Magpaplat kasi ako rito mga kahabi kasi marami akong pananim na pipino. Ayan.
Ayan. Sigurado yan, mabubuo na yan mga kahabi kasi wala nang nakatinong. Ayan. Yan o, malaki na, namatay pa. Ay, nabulok. Kasi ang kakao kasi mga kahabi, kailangan din na yan na pinopruning din mga kahabi. Hindi pinapabayaan dapat yung mga sanga na lumago ng lumago kasi mga kahabi. Kasi kailangan ng init itong mga bunga ng kakao. Ayan. Kasi ito nasipak. Yun, napakatanggad na ho. Ayan. Itong mga lubi, dahil kailangan ko ang portion na ito mga kahabi, ito maraming lubi dito. Ayan. Ang yayaba. Alisin ko lang yung mga dahon siguro. Kasi sayang naman. Kailangan lang natin yung makalabas lang yung init. Makapasok yung init dito. Ayan. O di ba mga kahabi, ang lawak ko. Ang lawak ng ating taniman na aking nalinisan ngayon. Buong maghapon. Ayan, nandito tayo sa bukid upang maglinis. Ayan, tatagpasin ko yan. At maglalagay tayo ng mga plat-plat. Marami tayong itatanim na pipino mga kahabi. Mas gusto ko kasi ang pipino na mas malapit dito sa ating gripo. Yan. Kasi kapag malayo, ang pipino kasi sobrang makitubig yan. Gusto niyan always dinidiligan. Yan. Kaya dito na lang natin itatanim sa portion na ito mga kahabi. Yan. Ganda. Ayan, maaliwalas na mga kahabi ang ating taniman. Ayan, lawak ha. Ayan. Ayan mga kahabi. Natutuwa ako dito sa aking video mga kahabi. Nako, pag pinapaster ko, ang akala nyo, ang lakas-lakas ko. Nako, ang galing ko pala mag-plot. Natutuwa ako dito sa aking mga vlog na ito mga kahabi. Kung natutuwa ako, enjoy ako sa ginagawa ko mga kahabi. Kasi nga, alam ko na sa bandang huli ng ating pagtsatsaga ay sigurado ay malaking maitutulong natin dito sa ating pamilya. Kaya kapag iniisip natin na para sa pamilya natin ang ating ginagawa ay tayo ay lumalakas. Ayan. Minamadali ko kasi mga kahabi ang paggawa ng mga plat kasi nga yung ating pananim na pipino ay bumubuhay na. Medyo na overripe kasi siya. Napakabuhagag ng lupa dito mga kahabi kasi dati tinaniman ko na ito mga kahabi. Kamuti ang tinanim ko dito. Oo. Nagtanim ako dito ng kamuti. Kaya buhagag na ang lupa. Napakalambot ng lupa. Tinaniman ko ito ng kamote, oh. Yan. Kaya napakabuhagag ng lupa.
Ganda mga kahabi. Napakabuhagag ng lupa at saka parang maabuno pa kasi dati ang tinanim namin dito nung bago magpandemya ay upo. Dito kami tumanim ng upo. Nung matapos yung upuhan, ay nagtanim naman ako dito ng mais. At huling tinanim ko dito mga kahabi ay kamote. Kaya itong lupa na ito ay napaka buhaghag mga kahabi. Oo, tingnan nyo ho. Ganda ng lupa oh. Oh. Kapag nagtanim tayo dito ng pipino sigurado, mas madali ang pagyabong dito ng ating pipino mga kahabi kasi buhaghag na buhaghag ang lupa. Okay. Nakaisang row na tayo mga kahabi. Yan mga kabi. Nakadalawang row tayo mga kabi. Okay. Nakadalawang linya tayo. Yan. Dito mga dalawa pa siguro. Isa, dalawa, pantatlo maiksi na. Yan. Isa, dalawa. Yan, siguro mga 5 lang talaga. Isa pa dito. Isa. Yan, 2. Mga 5 lang talaga mga kabi. Hanggang doon isa rin. Saka mayroong maiiksi. Yan. Siguro 5 mahaba. Pwede rito mga 5 mahaba na linya ng taniman. Saka isa, 2 maliit. 2 maiksi na taniman mga kabi yan. Okay? Dahil 4:30, magpa 4:30 na mga kahabi, 4:30 na. Mag-ano na ako ng mga aking mga alaga. Saka pagkatapos kong magpakain ay uuwi na kami. Yan, bukas balik naman ulit ako mga kahabi. Yan. Para ditong portion naman. Magandang plat mga kahabi kasi madalas umuulan. Saka itong lupa dito talaga medyo wagwag. Wagwag ang lupa. Napakalambot ng lupa kaya madaling maggawa ng plat dito mga kahabi. Maabuno pa itong lupa dito mga kahabi yan. Oo. Kaya bukas naman mag-aasikaso naman tayo ng ating mga alaga, magpapakain na. Itong isang alaga ko dito mga kabi, yung inahinto natin. Namamanong itong mga dugyot ko na 2 dyan. Yan. Kahapon pumunta dito yung technician at nagpa artificial insemination na naman siya, yung AI na tinatawag. Yan. Kahapon. Kaya napakain ko pa lang siya ngayon mga kahabi. Yan ang ginamit mga kahabi kahapon ho. Yan. Ito pala yung pinapasok sa puwerta. Yan. Yun ang pinapasok pala mga kahabi. Yan. Okay, maglilinis muna tayo mga kabi, magpapakain ng ating mga alagang baboy. At pagkatapos ay uuwi na tayo. Meron na tayong dalang linsa. Gawin natin ginataan yan. Ayan. Ito hugasan natin. Ito na hugasan ko na. Ito may hugasan pa ako. Ayan. Ito yung nakuha natin na bunga dun sa yung mga pinabuhay ko para gawing similya mga kahabi. Yan, nagbunga rin.
Yan, pagkain muna tayo mga kahabi. Pagkatapos ay umuwi na tayo. Kasi magagabi na. Natapos na naman ating buong maghapon dito sa bukid. Ayan. Okay, marami tayong nagawa ngayong araw na ito mga kahabi. Kasi hindi ako umuwi mga kahabi. Ayan, habang nagluluto sila ng kopra doon. Ako naman ay patuloy sa paglinis dito sa ating taniman. Aking gawain. Yan, magpakain ng baboy, maglinis ng ating mga taniman, bisita ng aking mga tinanim. Habang sila ay nagluluto ng kopra mga kahabi, ako naman ay abala rito. Sabi ko hindi na ako uuwi kasi kapag umuwi ka na naman, ilang oras na naman ang guguguli natin. Wala na tayong magagawa halos na trabaho. Puro na sana pa doon, pa dito. Ayan, kaya sabi ko hatira na lang ng pagkain rito. Kasi kapag umuwi pa, maraming tambay. Ayan. Kapag hinahatiran tayo o kaya dito na tayo nagluluto ng ating kakainin ay mas maigi mga kahabi kasi mas marami tayong magagawa. Okay. Nag-aasikaso na ako nitong aking mga baboy mga kahabi. Okay. Thanks. Diyan na muna na kayo mga kahabi at ako ay mag-aasikaso nitong aking mga alaga. Okay, mga kahabi, dahil sa napakain na natin ng ating mga alaga dito sa bukid, ay oras na upang tayo ay umuwi na. Kasi gagabihin na tayo rito. Ayan. Oo, baka daw abutin kami ng ulan. Yan, mga pigi. Bye-bye na muna sa inyo. Ayan. Okay, painumin ko muna itong aking mga alaga, saka ay uwi na kami mga kahabi, okay? Thank you for watching everyone.